my God, alam niyo ba guys, may story time ako kay Ate Jo. Nagtampo kami ni Stako kay Ate Jo that night. Kasi nagruleta kami, ganito kasi ginagawa namin. Nag-wheel of names kami kapag kailangan namin magdesisyon kung sinong members. Para fair, alam mo yun, para hindi kami magtuturo na si ano na lang, mag-wheel of names kami para fair. E di nasa condo. E di syempre, pag kukunin mo yung order, sino kukuha ng order? Bababa ka pa, pupunta ka pa dun sa entrance, tatawagin mo pa si kuya. Alam mo yun, maraming gagawin eh. So, nag-wheel of names kami kung sinong bababa. Dalawa na pag-desisyonan namin. Yung unang turo ng wheel of names, kay Ate Jo. Kay Ate Jo Tapos yung sumunod, tawa-tawa ko, ha, si Ate Jo. Pero yung pangalawang naturo ako. So kaming dalawa yung nakatoka na bababa. Pero, sinadya niya to like pinlan niya lahat ng to. Nung andyan na yung order sa baba, siya na yung maliligo. Like, diba, it sounds so, ano nga yun? Anong term nga yun? Maduga, ano nga yun? Ayan, very sus. Very, very madaya ba? Like, andun na yung order. Like, sabi niya, Tiayo, huy, baba na yung bababa. Sabi niya ganun. Si Maharani tumakbo sa CR. Tapos edi, ang tagal lang nag-decide ulit. So, nag-wheel of names ulit si Stako kung sino kasama ko. Kasi, hindi ko kaya buhatin yung lahat mag-isa kasi ang dami yung in-order namin. So, ang unang napunta, naturo kay Ate Aya. Kaya pala, hindi pa kumikilo si Ate Aya. Like, nandun lang siya sa lababo. Akala niya nagjo-joke ako na siya yung kasama ko. Pero hindi, sa kanya nga naturo. Sabi ko, Ate Aya, tara na, ang tagal mo. Sabi niya, ako ba talaga? Sabi niya, hindi, nagluluto ako. Kasi nagluto siya yung fries. Kasi gutom na ibang girls. Tapos, hanggang sa naturo sa ibang girls, pero yung ibang girls, syempre, ayaw nila kasi nga si Ate Jo naman talaga. Tapos sabi ni Stako, ako na mababa, ako na. Sabi niya gano'n. Sabi niya, lagot talaga sa akin yung babae niya paglabas niya. Kanya gano'n. So, kami dalawa ni Stako baba. So, pagkakuha namin ng order, ayan, kaya namin order, tapos bakit ako ng elevator. Sabi namin niya, Stako, huy, magtampo tayo kay Ate Jo, like legit, magtampo tayo, wag tayong tumawa, ganun. Sabi ko naman, sige, oo, kasi sa totoo lang, kung ako nasa position mo, Stako, magtatampo talaga ako. Ganun. Ginaslight. Ayun. E di nakapasok na kami, ganyan. E di lapag na ng foods, ganun. Tapos na siya maligo. I mean, the usual Ate Jo, madaldal, ang dami niyang jokes na walay naman. Tingin na kami ni Stako, gagawin na kami. We're not pansining her kasi she deserves that. Takbo ba naman sa CR siya nakatoka? So, yun. Tapos, syempre, napansin niya na hindi niyo pinapansin. Sabi niya gano'n. My God, the acidity of her to get mad at me and Stako for not pansining her. My God. So red flag, not so Maharani of her. Ayun. Yun lang naman. Tapos okay na. Next. Ay, alam niyo ba, may kwento ako sa camp. Okay. So, as in, sa sobrang stupid ko, naglalakad lang ako, and then when I suddenly turn around, ang weird kasi it's like I don't stay at camp if I didn't, it's like I didn't stay in that camp for a long time. So, when I was there, bigla akong gumanon ako. Tapos yung poste nandun, and I freaking hit my face, my hair so dang hard at the poste to the point like it hurts. And then, but then actually it didn't hurt as much as it looked like. So when I looked at the mirror, like ang lakas ng tunog it was like parang ganon. Tapos and then one of the key element staff, they looked at me, hala, bakit tumudugo? And I could feel it dripping na. And then I was like, tumudugo? Tapos nung nakita ko siya, hala, ang cool. Tapos, nung nilinis ko na siya, meron siyang parang hati na line. I was like, ang cool. Kasi uso-uso dati yung parang badass, ganun. So, natuwa ako. That's it for today's video. Ikwento mo yun, nagbubuhat ka ng mga, Coke. Kaya, sa tindahan kasi namin, mga gantong oras, mabili yung mga soft drinks kasi, painit. Diba, may mag-deliver. Yan, isang case. Ayun na. Buhat-buhat.
Tapos may mga bibili, nakapila sila, mga tricycle driver, bote. Tapos syempre, kung may plastic tsaka straw, di ano na yun. Tapos magtitira ako ng konti, iibang ko. Tapos pag umalis na lahat sila, luyuko ako dun sa Tapos gagawin ako. Hindi! Pag nagbabike kayo ni Tita Jonah. Pag nag-i-event kami, umaga pa lang nandun ako. Ayun, Mga before 9, kami nagbubukas, so naka-e-bike kami. Oo. Siyempre, yung mga kapitbahay namin at tindahan, ayun yung mag-ina. Kasi siyempre kami lang nagbubukas ng roll-up, nagsiset up ng ayun yung mag-ina. Si Joanna yung nagbubuhat ng kaya malaki. Alam mo yung basa pa yung buhok mo, pupunta ka doon. Pag may di-deliver daw ng mga case ng Coke, si Joanna. Si Joanna yung taga-buhat. Yung red hair era ni Ate Maloy, nung maiksi, marker yun. Marker yun na red. Ako nagkulay nun. Ay, ako ba si Mix? Tapos kay Ate Jo, yung era niya na greenish yung hair niya, ako nagkulay nun. Oh my God, hindi pa pala alam! Kung gaano ka-random na naggupitan kami ng buhok, ganoon din ka-random na nakatambay lang kami, tapos may mga marker doon. Tapos sabi namin, gusto niyo pa kulayan namin buhok niyo? Tapos ayun, marker. Like marker na red, tapos marker na blue. Kay Ate Jo, ginamit ko blue. So, actually, ang ganda. Nung tapos na yung kay Ate Jo. Like, ang ganda, like parang mermaid. Tapos isang ligo niya, ayun, nahulog lahat ng kulay. Naging green, naging lumot. Stock yung sa Ate Jo, may era siya na may kulay buhok niya na parang green. Marker lang yun. Tapos si Ate Malo, yung red hair niya, marker lang yun. So, ayun, red. Yung manok na buhok na Ate Maloy, marker yan. Ito. Marker to na blue. Naging green. Sabi sa inyo, naging lumot eh. Yung heat ng fire, na parang as in nakaganon ako the entire time. Yeah. And then, may mga insects pa. Tapos, kinagatan ako. Nakagat ako ng insect here. So, wall part ko. So, parang ako na parang, yung lalim lang ako. Ganun ako. Oo. Yung mga hindi yun nakakita. My honey bun sugar plum pumpy. Hala, nakatulog ako.